May magandang balita akong ibabahagi, pero hindi ako eksperto sa batas. Kaya tinatanggap ko ito ng may pag-iingat. Lalo na't nakita ko na rin ganitong balita mula sa EU. Ang woke capital ng mundo ay nagtutulak ng ideyang diversity is our strength at hinihikayat ang mga bansa sa kanluran na tumanggap ng mas maraming tao mula sa mga kultura ng ikatlong daigdig. Oo, ang EU na yan ay nagkaroon na ng malaking pagbabago ng pananaw. Pakinggan mo ito. Kaya, lumalakas ang posibilidad na mapabalik sila habang ipinapasa ng EU ang isang direktiba para sa malawakang deportasyon. Nagkomento rin si Giorgia Meloni tungkol dyan. Sabi niya, malaking tagumpay na yon para sa Italia. Inaprubahan ng European Parliament ang bagong regulasyon ng Europa tungkol sa pagbabalik, isang makasaysayang hakbang na nagpapahintulot sa mabilisang pagpapabalik ng mga taong walang karapatang manatili sa European Union. Ngayon, tulad ng sabi ko, hindi ako eksperto sa batas. Pero binabasa ko ang opinyon at komento ng mas matatalinong tao. Mas mataas ang pinag-aralan kaysa sa akin. in Batas. Basahin ko ito sa inyo. Kaya ngayong araw, bumoto ang European Parliament ng 400 at 18 pabor at 200 at 18 laban para ipasa ang pinakamahigpit na batas sa migrasyon sa kasaysayan ng EU. Ipinapakita lang ito kung gaano kahina ang ating demo at mga demokrasya. Nang inanunsyo ang resulta, nagsimulang sumigaw ang mga MEP ng ibalik sila sa loob ng bulwagan ng parlamento noong 2026. Narito kung ano talaga ang ginagawa ng bagong batas. Ang mga kautusan ng deportasyon ay papatupad na ngayon sa lahat ng miyembrong estado ng EU. Hindi ka na makakatakas sa pagpapaalis sa pagtawid na hangganan. Kaya, anong nangyayari kung halimbawa, sinabi ng Pransya na hindi, tinanggihan ang iyong asylum claim, hindi ka lehitimong refugee, kailangan kang pauwiin. Wala silang kapangyarihang deportahin sila, kaya tumatawid sila ng hangganan papuntang Alemanya para subukan ang kapalaran. Sa bawat pagtanggi, lalo silang nagiging desperado at galit. Nagkakaroon ng masamang asal, kaya dumarami ang mga krimeng kaugnay ng migranteng refugee sa mga lansangan ng Europa. Pinalawig ang detensyon bago deportasyon mula 6 hanggang 30 buwan, walang limitasyon para sa banta sa seguridad. Hindi ko alam, parang kulang pa rin ang lakas. Between hub sa third countries, pwedeng ilipat ang mga migrante pati pamilyang may bata sa labas ng EU habang naghihintay ng deportasyon. Oo, walang pagpapakitang tao dito. Yun na, tapos ng oras. Nadoble ang mga pagbabawal sa pagpasok. Nadoble ang pagbabawal sa pagpasok mula 5 taon hanggang 10 taon. Habang buhay na pagbabawal para sa mga may banta sa seguridad. Hindi, anong ibig mong sabihin na 5 hanggang 10 taon? Dapat habang buhay na lang. Pumunta ka, pumasok ka sa Europa ng illegal. Yun na yun. Habang buhay na pagbabawal. Kailangan talaga, dapat may magandang panakot o hadlang. Sa ngayon, halos 20% lang ng mga pinalayas mula EU ang talagang umalis sa loob ng ilang taon. Sige, pakinggan natin si Don Keith, isang Amerikanong makabayan at alamin ang masasabi niya. Malawakang deportasyon. Sa wakas, nagising na ang Europa matapos bumuto ang European Union para sa malawakang deportasyon sa buong kontinente. At pagkatapos pabalik, at pagkatapos pabalik. Pagkatapos ng mga taon ng bukas na hangganan, sindikato ng pang-aabuso, krimen gamit ang kutsilyo at mga komunidad at ekonomiyang lubos na nabago. Oh, Ang EU na siyang pangunahing responsabale sa buong kaguluhan ay hayagang sumisigaw ngayon, ibalik sila. Sa totoo lang, sawang-sawa na ang buong kanluraning mundo maliban sa mga natitirang woke sa panonood ng pagbagsak ng kanilang bayan. Mas mabuti ng huli kaysa hindi siguro. Ngunit huli na ba? Dekada ang aabutin bago maayos ang pinsalang dulot ng malawakang migrasyon sa mga bansang Europeo. Kung maaari pa nga itong maayo. Talaga bang naniniwala tayo mga Neanderthal mula ikatlong mundo pagkatapos malasahan ng magandang buhay ay basta na lang aalis at uwi ng walang paglaban?
Panahon lang ang makapagsasabi. Hindi ko akalaing gagawin nila yon. Kailangan mong gumamit ng sukdulang puwersa. Nang walang awa, hilahin sila, hawakan sa kwelyo at isakay sa barko. Dalhin sa mga isla na walang tao kung ayaw silang tanggapin ng kanilang bansa. Wala akong pakialam. Nasabi ko na ito dati. Siguro kailangan natin ng bagong penal colony, gaya ng nangyari sa Australia. Dati, penal colony ang Australia. Ganito ang punto ko. Kahit puting kriminal, kayang bumuo ng maayos na lipunan. Tingnan ng Australia. Kaya oo, ibalik sila. Pero kahit nasabi ko na yan, sa tingin mo ba yung mga woki o yung mga kaliwang siraulo ay papayag na lang? Tingnan mo itong MP ng Greens. Tingnan mo siya. Tingnan mo ang lagay ng mga taong ito. Hindi siya masaya. Galit siya. At sinasabing hindi siya ligtas dahil baka ibalik sila. Pakinggan mo ang taong ito. Naniniwala akong hindi ito akma sa dignidad ng kapulungan, lalo na ang pagsigaw ng rasistang slogan. Ibalik sila? Tumahimik ka. Ibalik sila. Pumunta ka sa kanila kung ayaw mo dito. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang payaso na ito. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito na hindi ligtas. Siyempre, si Abir Al-Salani, ipagtatanggol niya ang kapwa niya Muslim. Kung dito sa parlamentong ito, pagkatapos ng botohan tungkol sa regulasyon ng pagbabalik, Nakakaya ito sa tingin ko. Mas mabuti pa riyan ang European Parliament. Ginoong Smith, siguro pwede natin itong tanggapin. Ginoong Shepherd, hindi na naman ito punto ng kaayusan. Ayon sa reforma ng plenaryo na ipinatupad, Ginoong Shepherd, Gamitin ang point of order para pagsabihan ng iyong mga kasamahan kahit hindi naman talaga point of order ang inihahain mo. Hindi ito ang pinakamainam na paraan para magpadala ng mensahe. Ibig kong sabihin, hindi ko talaga maintindihan kung anong problema ng mga taong ito. Ibig kong sabihin, hindi ba nila nakita ang libu-libong mga video na ito? Seryoso ako, hindi ako nag-eksarete. Literal na libu-libo ang mga video na ito. Tingnan mo ito. Isang Muslim na migrante mula Hilagang Aprika ay binugbog ang isang babaeng Portuges. Isang babaeng Portuges. Sa tingin ko, wala pang ganitong nangyari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi pa nangyari ng isang maunlad, malakas, at makapangyarihang bansa ay hinayaang malusob ng mga kulturang hindi ganong sibilisado. Kailangan ko maging tapat, okay? Dinadala natin sila mula sa mga kultura kung saan pinagdidesisyunan pa nila kung dapat bang payagan ng mga babae na lumabas sa publiko o hindi. Iyan ang pinagpapasiyahan nila. Diyan umiikot ang debate sa ilang bansang Muslim. Pinapayagan silang pumunta sa inyong bansa. Tandaan, hindi sila pumasok dito sa pamamagitan ng dahas. Hindi nila sinakop ang Europa, hindi sa paraang militar. Wala silang kapangyarihan. Pumasok sila at kusang pinapasok sila ng Europa at hinayaang gawin nila ang mga bagay na ito sa kanilang mga tao. Tingnan mo ito, isang Islamist ang sumampal sa isang bata. Nangyari ito sa Espanya. Pero ito, Hindi pwede, Kan. ikaw! maniwala ka dito, umalis ka na. Maniniwala ka ba rito? Tingnan mo to. Diyos ko, di ko alam gagawin ko kung saan ako nangyari to. Wala akong pakialam. Hindi man lang tumingin, di naman sila mukhang matapang o malaki. Pero siguradong galit sila. Galit. Tignan mo itong itim na lalaki sa island. Mga asylum seekers sa Ireland. Ireland. Nasa Ireland tayo. Sa Belfast pala. Pasensya. At ilang araw pagkatapos noon, nangyari ang insidenteng yon sa Belfast, kung saan may isa na namang. Isang illegal asylum seeker ang nagtangkang pugutan ng ulo ng Scottish na lalaki sa Belfast. Tingnan mo ito. Sino ang gumawa nito? Alam natin kung sino. Sino ang nagpayagan? Si Angela Merkel. Tingnan mo ito. Nangyari rin ito sa Espanya. Tingnan mo yon. Tingnan mo lang ang lalaking ito. Itong isa pang lalaking Kastila, pinapanood lang nila ang kapwa nilang babaeng Kastila na inaabuso. At wala man lang tumutulong. Grabe. Nangyari ito sa mas malawak na saklaw. Nangyayari ito ng totoo sa isang. Sa nakagugulat na antas, nakuha niya ang pangitaas. Tumakbo siya, tingnan mo, ipapakita ko. Nangyari ito sa Ireland. Taga-Ireland ako. Hindi mo kailangan maging Muslim para mangharas ng babae. Tingnan mo, siya lang, ito ay SA. Ayon sa pagkakaintindi ko sa mga kanluraning ideal, kahit ang paghipo lang sa isang tao,
ay maituturing na sexual na pag-atake. Tingnan mo. Pumasok ang Irish na lalaki at hinarap ako. And I'm going to the fucking guards, you cunts. Uy, tara na, harapin mo. Maglaban tayo. Sabi ko nga, matagal na itong nangyayari. Nang itanong ni Don Kit ang tanong na yan, kung makakabangon pa ba ang Europa mula doon, baka kaya nilang linisin ang sarili nila mula sa mga taong ito. Baka kaya nilang paalisin ang mga taong ito kung may political will. Pero paano ang buong henerasyon? Nagsimula ito noong 2015. Naalala mo pa ba ang 2014? Oo, 2015 bagong taon sa Cologne, sa Germany. Yun ang unang taon ng illegal na malawakang migrasyon na pinayagan ni Angela Merkel. Maraming babae, mahigit 1,000 German, na normal lang ang ginagawa sa Europa. Nandun lang sila para magdiwang ng bagong taon. Inatake, hinipuan, pinasok ng daliri, at iba pang masama. Pati BBC nagbalita tungkol dito at parang, teka lang. Sinubukan nilang gumawa ng training video tungkol sa sexual harassment para sa mga migrante. Akala nilang mapipigilan nito ang mga ginagawa ng mga tao. Sa video, ganito nila tinangkang solusyonan ang problema pero hindi gumana. Hindi pa rin sila sumuko. Tignan mo sila. Tama na. Akala ng mga tanga na ito nagagana ang mga training video na ito sa mga taong ito. Akala nila. Nagagana ito sa mga taong ito. Pero tingnan mo itong lalaking ito sa. Ja, doch. Ich habe Bedürfnisse. Ja. Ich habe Bedürfnisse. Und meine Bedürfnisse sind mir sehr wichtig. Ja, aber Nee, du kannst dann trotzdem lass nicht mich über meinen Kopf. Nilapitan ng lalaki ang babaeng aliman at sinabi, "May pangangailangan ako, lalaki ako. Pakiusap, makipagtalik ka sa akin." Buti na lang, may isa pang lalaking aliman na sumingit. Tingnan mo siya. Sabi niya, nakakainis siya. Akala ng mga ito, nagagana sa kanila ang mga training video. Ang tanga naman nun. Kaya kahit natatawa ko, ayon sa ilang pagtataya, halos 250,000 kabataang Britanikang babae ang nabiktima ng grooming gang. Sa tingin ko, mas malaki pa ang bilang sa Europa sa nakaraang 10 taon. Habil matagal na itong nangyayari. Sige, 10 taon. Isang buong henerasyon ng mga babae ang lumaki sa ganitong kalagayan. Sa ganitong klima ng takot. Wala na talagang alam ang mga babaeng ito kung paanong buhay dati. Tingnan mo. Ito ay isang babaeng Pranses. Ito ay isang babaeng Pranses na inaabala ng mga migranteng mula Hilagang Aprika. Yung mga tinuruan ng ating burokrasya na mapipigilan daw ng mga training video na yon. Kaya hindi ko alam kung makakabawi pa ang EU. O sige, tuloy lang ang buhay. Pero sa tingin ko, yung mga babae na lumaki sa ganitong sitwasyon mula 2015 hanggang 2026 at malamang mga 5 taon pa bago tuluyang mawala ang mga taong ito. Sa tingin ko, yung mga babae na naging adult sa nakaraang 15 taon o mula 2015 hanggang 2030 sa palagay ko, tatawagin sila ng mga sosyolohista sa hinaharap bilang mga babae ng nawawalang henerasyon. Kasi oo, hindi mo basta-basta matatanggal na may daan-daang libong babae na nasa o mas malala pa at habang buhay na silang may sugat na dala. Nakita ko na, personal kong nakita ang mahigit sa 1,000 video man lang. Ibig sabihin, ang totoong bilang ng mga biktima ay maaaring nasa 10,000 libo. Baka nga daan-daang libo pa. Nakakagulat yon. Talagang nakakagulat yon.